Pinigilan ni Jason ang matawa ng husto pagkabasa sa message ni Tyler. Napilitan lang talaga siya sundin ito at galit siya sa mga ginawang pambabaliwala sa damdamin ni Jezabel noon. Kung hindi lang para sa future niya ay sa sincerity nitong pinapakita, ay never niyang tanggapin ang alok at kapalit ay ang bantayan si Jezabel. Hindi niya mapaghindian ang bata at mahalata ako kapag ginawardyahan ko siya ng husto. Pangatwiran ni Jason sa message kay Tyton. Napabuga ng hangin sa bibig si Tyron saka nag-isip ng ibang paraan. Alam niyang mahal siya ni Jezabel pero inis na dinampot niyang muli ang cellphone. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na si Jason ang kinuntak niya. Hindi na ituloy ni Jezabel ang pagsubo ng tumunog ang cellphone na nakapatong sa lamesa. Napatingin sa kanya ang mga kasalo, kaya nahihiyang pinatay iyon na hindi tinitingnan kung sino ang caller. Sagutin mo na Hija at mukhang importante. Nakangiting turo ni Minche sa cellphone ng dalaga nang tumunog muli iyan. Nahihiyang dinampot ni Jezabel ang cellphone at sinagot ang tawag. Huli na para makitang video call pala iyon at kung sino ang caller. Sweetie, what are you doing? Muntik nang mabulunan si Jason nang marinig ang malambing na boses ni Tyron na nasa kabilang linya. Rinig ng lahat iyon dahil video call. Mommy, who's that? Tanong ni Trix. Lalong napipilan si Jezabel dahil sa tanong ng bata. Hindi pa nga siya hakabawi sa pagkagulat kay Tyron at ang lambing nito kahit alam na may ibang tao sa paligid. Nailang siyang humiti sa mga naroon at niyakap ang cellphone. Sorry, excuse me. Dali-dali na siyang tumayo at lumayo muna sa mga naroon. Pag-angat niya ng cellphone upang tingnan ang caller ay ang salubong na ang kilay ng binata. Bakit kailangan mong lumayo sa mga kasama mo? And that kid, guy why he's still calling you mom? Pilit na humiti si Jezabel sa binata at napalunok ng sariling laway. Wala naman siyang kasalanan pero kinakabahan siya. Napabuga ng hangin sa bibig si Tyron nang mapansin na natatakot sa kanya ang dalaga. Gusto niyang batukan ang sarili at wala namang dapat ikagalit. Alright, hindi na ako galit. Bumalik ka na sa table at tapusin arm pagkain mo. Pero after they ay umuwi na agad, understand? Nakahinga ng maluwag si Jezabel at tumango sa binata. Kakasama ko si Jason. Kabado pa rin na anya at baka makita nito ang kaibigan niya. Good, magpahatid ka hanggang dorm upang sure na safe kang makauwi. Hindi ka galit? Mangha niyang tanong dito. I told you, okay na malkipagkaibigan ka kay Jason maliban sa ibang lalaki. Napalabi siya, gusto niya sanang itanong sabihin na mabait naman si Timothy tulad ni Jason. Pero hindi na niya isinatinig iyon at mukhang hindi gusto si Timothy. Hindi na siya nagsalita pa. Kumaway siya habang nakangiti bago off na ang tawag. Pagkabalik niya sa table ay nakatingin na naman sa kanya ang lahat. Jezabel, inaalagaan ka na ba ng mabuti ng kuya mo? Hindi na nakatiis na tanong ni Minche. Yes po, at pinayagan niya akong maging independent na ngayon sa buhay pero nakaalalay pa rin siya at laging check kung okay lang ako. That's good, kapag pinabayaan ka ay akin ka na lang at ako na ang maging kuya mo. Nahihiyang humiti si Jezabel kay Timothy. Hindi niya alam kung buro lang ba ang sinabi sa kanya. Napangiti siya sa sinabi nito pero pagtingin sa mukha nito ay mukhang seryoso sa sinabi sa kanya. Ako baka pwede? Dalawa alang kuya at walang nag-aaruga, biro ni Jason sa lalaki na ikinatawa ni Minche. Hindi ko akalaing ang lakas ng sense of humor ng kaibigan mo. Tumatawa pa ring ani Minche. Napakamot sa ulo si Jason, ang seryoso kasi ng mga ito. Nang wala na sa kanya ang atensyon ng mga ito ay nakangising nag-send message siya kay Tyron. Kapag napakinggan nito ang pinadala niyang voice message, ay tiyak na aatakehin ito ng galit. Para na rin siyang nakaganti sa galit niya dito noong pinag-iinitan siya at nakikitang umiiyak ang kaibigan dahil dito. Hindi na nabura ang ngiti sa labi niya hanggang sa maghiwala ilandas nila sa pamilya ni Timothy. Ano ang problema? Tanong ni Jonard sa apo nang mapansin na ang dilim ng anyo nito. Lolo, kailangan ko na pong bumalik sa kumpanya. Hindi niya magawang salubungin ang nang-aarok na tingin ng abuelo. Napabuntong hininga si Jonard habang mataman na pinagmamasdan ang apo na alam niyang nagsisinungaling. Nakaligtas ako sa operasyon kaya hindi na kita pipigilan sa gusto mong gawin sa kanya. Pero hayaan mo siya sa nais niyang gawin at huwag pilitin sa isang bagay na ayaw niya. Salamat po, Lolo.
Pero hindi ko po alam kung paano magsimula dahil sa mga nagawa ko noon para lang makaiwas sa kanya. Hindi na siya naglihim pa sa abuelo. Muling nagbuntong hininga si Jonard at tinapik sa balikat ang apo na nakaupo sa tabi niya. Kasalanan niya kung bakit humantong sa ganito ang dalawa. Alam niyang marunong tumupad sa isang pangako ang apo niya, kaya napilitan itong baliwalain ang damdamin ni Jezabel. Minsan, ang sobrang pagmamahal ay hindi maganda sa isang relasyon. Hindi tama na lahat ng galaw niya ay kailangang malaman mo. Mahalin mo sa kung ano at sino siya. Huwag na huwag mo siyang baguhin ayon sa gusto mo. Natahimik si Tyrone at may natumbok ang abuelo. Subukan ko po. Mukhang napilitan niya sa abuelo. Ngumiti si Jonard sa apo at tinapik-tapik ito sa kamay. Okay lang ako dito. Kapag nakabawi na ako ng lakas ay uwi ako at inaasahang naayos mo na ang nasa pagitan ninyo. Nakangiting tumango si Tyrone at ipinatong ang kamay sa likod ng palad ng abuelo. Thank you, Lolo. Mula ngayon ay itama ko na ang maling nagawa ko. Nakangiting sinundan ni Jonard ng tingin ang apo na lumabas na ng silid niya. Wala siyang dapat na ipag-alala at tiyak na maging masaya rin ang matalik na kaibigang na nasa kabilang buhay na. Pagkabalik ni Tyrone sa sariling silid ay tinawagan niya si Jason. Alam niyang sinasadya nito na galitin siya at hindi niya ito masisi. Kailangan niyang magpakahinahon at tama ang abuelo niya. Pahintamad na sinagot ni Jason ang tawag ng lalaking Dominate habang sinusundan ng tingin ang pagpasok ni Jezabel sa building ng dorm. Nakauwi na ba kayo? Napataas ang mga kilay niya at ang hinahon ng boses ni Tyler. Ang inaasahan niya ay pagagalitan siya nito. Kapapasok niya lang sa dorm, good, umuwi ka na rin at baka may makasalubong ka pang mga adik. Concern ka? Nang aasar na tanong ni Jason sa lalaki. Nag-iisa ka lang na kaibigang lalaki ni Jezabel at mapagkatiwalaan kaya pinag-ingat kita. Hindi na naman maiwawan ni Tyrone ang maging arogante. Hindi libre ang itong pinagagawa mo sa akin ngayon at kailangan ko pang mag-absent sa trabaho. Arogante niya ring paalala kay Tyrone. On process na ang visa mo at asahang biyahe next month ay makakaalis ka na upang magmasteral sa ibang bansa. Kahit papaano ay nabawasan ang pagkairita niya kay Tyrone dahil sa narinig. Pangarap niyang mag-aral sa bansang iyon at ito na ang chance niya. Saka na ako magpasalamat kapag hawak ko na ang complete papers. Umangat ang isang sulok ng labi ni Tyrone ay hanga sa determinasyon at panindigan ng lalaki. Laking pagkakamali talaga ang panghusgang ginawa niya sa pagkatao nito noon. Napatiimbagang siya nang maalala ang nakaraan. Dahil sa kagustuhang patayin ang damdamin ni Jezabel o ara sa kanya, ay madali rin siyang napaniwala sa mga sinasabi ng taong nakapalogid kina Jezabel. Naging abala din siya sa trabaho kaya hindi natutukan. Jerk, basta na binaba ang tawag. Asar na ibinulsa na ni Jason ang cellphone saka naglakad patungo sa dorm niya. Pagkapasok ni Jezabel sa room ay wala pa si Patty. Maaga pa kasi at hindi pa rin naman siya inaantok. Tiningnan niya ang cellphone ngunit walang message mula kay Tyrone. Naiinis na naman siya. Kaninang may kasama siya ay nangulit ito. Ngayong alam nitong mag-isa na lang siya ay hindi siya kinukontak. Ayaw naman yan siya ang unang gumawa ng moves. Mahigpit na bili ni Jason ay dapat napakipot na siya. Nahayaang si Tyrone ang unang mag-move sa kanilang dalawa. Biglang pumasok sa isipan niya si Timothy. Ang bait nito at hindi magkalayo ang edad nito kay Tyrone. Dagdag appeal sa anakonda nito ang pagkaroon ng anak. Obvious na responsable itong ama kay Trix at single dad pa. Isa ito sa halimbawa ng isang hot single dad na gustong mabingwit ng karamihang babae, lalo na at mapera rin. Naputol ang pag-iisip niya sa pamilya ni Timothy nang biglang mag-message si Tyrone. Nagmamadali niyang binuksan iyon upang mabasa. I'm a little bit busy. Sleep early and good luck to your intern tomorrow. Napangiti siya matapos mabasa ang message ni Tyrone. Ang akala pa naman niya ay hindi siya nito inaalala. Ang akala niya ay matutulog siyang masama na naman ang loob. Kinabukasan, maagang nagising si Jezabel at ngayon ang start niya sa trabaho as intern. Kahit pag-aari iyon ni Tyrone ay ayaw niyang maging kampanti. Gusto niyang maging proud sa kanya si Tyrone dahil sa kanyang kasipagan, talino sa pagiging responsible sa trabaho. Ngunit sa labas pa lang ng kumpanya ay mukhang sira agad ang araw niya at humahabol sa kanya si Lori. Jezabel, galit ka ba sa akin?
Malungkot na tanong ni Lori. Ako ba ang lumalayo sa ating dalawa at ikaw ang nagtatanong? Mataray niyang sagot. Nanulis ang nguso ni Lori at kumapit sa braso ng kaibigan. Sorry, nagtatampo lang ako sa nangyari at parang naglilihim ka sa akin. Napaismid si Jezabel at hinayaan lang na sumabay sa kanya ang babae. Alam niyang may niluluto na naman ang mga ito na ikasira niya, kaya lumalapit sa kanya ang huli. Besh, mula ngayon ay stick na ako sa iyo. Huwag kang mag-alala at always support ako sa iyo. Tumigil sa paghakbang si Jezabel at tumingin sa babae. Really? Anya habang nakatikwas ang kaliwang kilay. Yes, pagkakataon mo nang makaganti sa kanya dito sa kumpanya. Nakangising bulong ni Lori kahit wala namang ibang tao sa paligid. Napangiti si Jezabel at naaliw sa babae. Ano ang naisip mo upang makaganti ako? Mukhang nasasabikti niyang tanong. Nakangising inilapit ni Lori ang bibig sa tainga ng kaibigan. Ipagkalat mo namang aagaw siya at ipakita dito sa kumapan niya na ikaw ang soon-to-be Resi, ang talino mo. Tumawa siya at pumalpak. Pero sa ngayon ay tayo na munang pumasok at baka maging undergraduate tayo kapag bumagsak sa intern. Napasimangot si Lori nang iwan na siya ng kaibigan. Mabilis siyang sumunod dito upang makasabay sa pagpasok 5 silang intern na pumasok sa naturang kumpanya. Nang humarap na sila sa ng interview ay hindi na nagulat si Jezabel nang bigyan ng special treatment si Lori. Siguradong kagagawan ito ni Emily lalo na at wala si Tyrone. Iginala niya ang tingin sa workplace na kinaroonan niya. Sa bilang niya ay 50 na empleyado sa naturang area. Lahat ay may kanya-kanyang working table at magkakatabi lang. Sa tagal niya sa poder ni Tyrone ay ngayon lang siya nakapasok dito. Very organized ang lahat sa loob ng kumpanya. Dinala siya sa pinakadulo na malapit sa printing machine at mini kitchen kung saan mayroon coffee maker at water dispenser. Miss, ano pa ang tinutunganga mo dyan? Umpisahan mo na ang trabaho mo. Pabulyaw na sita ng isang babae kay Jezabel. Pinakatitigan ni Jezabel ang babae. Nakalagay sa name tag nito ay Ms. Katibag, mukhang ito ang senior fashion designer sa naturang department. Si Millie ay creative director at sa tingin niya ay hindi bagay dito ang ganoong title. May problema po ba kayo sa akin? Curious niyang tanong sa babae at kanina pa siya pinag-iinitan. Natigilan ng babae at napatingin sa kanila ang mga nakakarinig. Grabe, ang bago pa lang niya at intern lang pero ang lakas ng loob ng questionin si Katibag. Dinig ni Jezabel na bulong ng isang babaeng nasa kaharap ng table niya. Pagtingin niya kay Lori at halatang pinagtatawanan siya. How dare you? Hindi mo ako kilala para sagot-sagutin ako. Galit na angil ni Katibag. Excuse po at pasensya na pero nagtatanong lang po ako. Mawalang galang na rin po, bago lang ako at hindi pa alam ang gagawin. I need proper guide sa kung ano ang dapat kong gawin, like sa ginagawa sa mga kasama ko. Hindi niyo rin po kailangang sigawan ako para mapasunod sa utos ninyo dahil hindi po ako bingi. Mahabang litanya ni Jezabel. Napangisi si Emily habang palihim na pinapanood si Jezabel na kausap ang kanyang tao. Natuwa siya sa nakikita at pagsagot-sagot nito kay Katibag na alam niyang sobrang strict sa trabaho. Sa ginawa nitong pamamalhiya sa huli dahil sa pagsagot ay tiyak na lalo itong kawawain sa trabaho. Hala ang taray, I like her. Natutuwang bulong ng isa sa kasama at humahanga kay Jezabel. You! Namumula ang pisngi ni Katibag habang duro si Jezabel. First time niyang makaengkwentro ng tauhan, lalo na at intern na may ganitong ugali. Kung wala kang modo sa inyong tahanan ay huwag mong dalhin dito sa kumpanya. Kung sawa ka na sa buhay mo at walang pangarap na makagraduate sa pag-aaral ay umalis ka na dito sa kumpanya. Natahimik ang paligid at natakot sa nakikitang galit sa mukha ni Katibag. Ang tingin ng ibang empleyado kay Jezabel ay nagsasabing manahimik na at humingi ng sorry upang hindi matanggal sa trabaho sa unang araw pa lang. Nagmamadaling nilapitan ni Lori si Jezabel upang ipakitang concern siya rito. Ma'am, pagpasensyahan niyo na ang kaibigan ko at ganito talaga siya kataray. Pumiksi si Jezabel nang hawak siya sa braso ng kaibigan. Hindi siya nito tinutulungan kundi dinidiin lang na masama ang ugali niya. Gusto mo akong tanggalin? Go ahead, pero asahan mo na makarating sa management ang unfair na trato ninyo sa inyong nasasakupan. Hamon niya rito.
Biglang nabahala si Emily dahil sa pananakot ni Jezabel sa kaibigan niya. Alam niyang pikon na si Katibag at bago pa nito patulan ang hamon ni Jezabel ay pinigilan na niya. Hindi maaring makarating sa management ang maging reklamo ni ng babae at baka malaman ni Tyrone. May problema ba dito? Umikot ang mga mata ni Jezabel nang biglang dumating si Emily. Alam niyang ito ay nasa likod ng lahat na ginagawa sa kanya ng matabang babae. Hindi niya ito urungan, ngaon pa na nag-level up na ang relasyon niya kay Tyrone. Miss Emily, mabuti at dumating ka. This bitch is useless. Hindi ko alam kung bakit narito sa kumpanya ninyo ang babaeng ito. Turo ni Katibag sa dalaga. Umangat ang isang sulok ng labi ni Jezabel at natatawang tumitig kay Emily. Your company. Masamang tingin ang ipinukol ni Emily sa babae at hindi pinatulan ang pang-aasar nito. Bubuka na sana ang bibig niya, ngunit inunahan siya ni Katibag. Yes, her company dahil siya ang fiancé ng CE kung hindi mo pa alam. Malakas na tinabig ni Jezabel ang kamay ng matabang babae nang gustong ilapat ang hintuturo nito sa kanyang ulo na parabang ang stupid niya. Are you sure? Awang ang bibig lahat ng empleyadong nakikinig sa conversation ng intern at nang nakakataas sa kanila. Curious ang lahat sa pagkatao ng intern at mukhang hindi takot banggain ang mga pader. Inis na lumapit si Emily kay Jezabel at binulungan ito. Stop it, Jezabel, wala ka sa bahay o paaralan upang magmaldita. Narito ka para sa grades mo kaya huwag mong ipahiya si Tyrone. Si Tyrone o ikaw, natatawa niyang bulong rin sa babae. Kung ayaw mong bumaba ang tingin nila sa iyo, ay huwag mo akong subukan dito. Ilayo mo sa akin iyang baboy mong tao at baka maigisa kita sa mantika niya. Sinadya niyang iparinig kay Katibag ang huli niyang sinabi. Parang napapasong lumayo si Emily kay Jezabel at nilapitan ang kaibigang namula na ang pisngi dahil sa galit. Hinawakan niya ito sa kamay at bumulong. Calm down, huwag kang mag-alala at makakaganti ka sa kanya sa ibang paraan. Umitin si Jezabel sa babaeng kausap ni Emily at halatang pilit na pinapakalma ang sarili. Hinintay niya kung ano pa ang aksyon na gagawin ni Emily upang hindi ito mapahiya sa kanya. Turnikim si Emily at humarap sa mga empleyadong tumigil na sa mga ginagawa. Wala ba kayong mga trabaho? Bulyaw niya sa mga ito at dito ibinunton ang galit na nadarama para kay Jezabel. Ayusin ninyo ang mga trabaho ninyo ay dapat matapos hanggang bukas ang inyong bagong proposal. Mabilis na humarap sa kanya-kanyang computer ang mga naroon at takot na gumawa ng ingay. Katibag, please guide her properly. Ayaw kong magkaroon ng issue dahil sa unfair na trato sa bawat empleyado. Napaismid si Jezabel at biglang bumait sa kanya si Emily. Nagmukha itong hero sa mata ng mga naroon. Tiyak ang pagkakilala din ng lahat dito ay Angel. Umiti siya rito habang nakatikwas ang kaliwang kilay. Sorry, Miss Emily. Ang bait niyo po kahit walang galang ang babaeng iyan. Inirapan ni Katibag si Jezabel pagkapuro kay Emily. Thank you po sa kabaitan ninyo, Miss Emily. Sarkastiko niyang pasalamat upang ipakita rin na mabait siya. Pilit na ngumiti si Emily kay Jezabel. Ayusin mo ang trabaho mo upang hindi ka mapagalitan. Please respect your senior. Pakiusap pa niya sa babae. Sure, from now on, she will be my favorite pet. Nakangisi niyang bulong kay Emily bago umupo sa kanyang upuan. Inis na tinalikuran na ni Emily si Jezabel. Pero bago nakalayo ay nilingon niya si Katibag. Please follow me. Nagbubuni ang kalooban ni Jezabel habang sinusundan ng tingin ang dalawang papalayo na. Mukhang mag-i-enjoy siya sa 3 months niyang pananatii sa kumpanyang ito dahil sa dalawa. Expect na rin niyang madagdagan pa ang dalawa iginala niya ang tingin sa paligid at inalam kung sino pa ang tuta ni Emily ba gusto siyang kagatin. Pero agad siyang natigilan ng masalubong ang tingin ng lahat. Iba't ibang reaksyon ang mababasa sa mukha ng nga naroon. Ang ilan ay namamangha o humahanga sa tapang at katarayan niya. Ang iba ay nayayabangan sa kanya. Mayroon namang hindi siya gusto kong tingnan siya ng kababaihan dahil halatang insecure sa beauty niya. Ang kalalakihan. Well, halatang humahanga sa kagandahan niya. Nag-peace sign siya mga ito at mumiti. Natatawa siya at sabay-sabay ding nagyuko ng ulo ang mga ito at hinarap na ang trabaho. Jezabel, hindi ka ba natatakot na pag-initan ng matabang iyon? Pabulong na tanong Lori sa kaibigan. Bakit naman ako matatakot sa kanya?
Inosente niyang tanong dito. Paano kung makarating kay Tyrone itong ginagawa mong gulo sa kumpanya niya? Pananakot pa ni Lori. Problema ko na iyan at huwag mong alalahanin. Focus ka na lang sa trabaho mo at tulungan ako kasi magkaibigan tayo. Kinuha niya ang ilang patas na papel sa table niya ay ibinigay kay Lori. What? No way. Ibinalik ni Lori ang mga papel kay Jezabel. Akala ko ba kaibigan kita? Himig nagtatampo na Anya. Inis at napilitang tulungan ni Lori ang dalaga at hindi ito maaring mag-isip na hindi siya tunay na kaibigan. Nakangiting nagpasalamat si Jezabel sa kaibigan. Ang akala ng mga ito ay maisahan siya at makawawa. No way. Kahit wala si Tyrone o magalit sa kanya ay hindi siya papaapi sa mga ito. Oras ng break time ay nagsilapit sa kanya ang mga humahanga sa kagandahan niya at tapang lalo na ang kalalakihan na ikinabahala niya. Miss, may boyfriend ka na? Kung wala pa ay pwedeng manligaw, tanong ng isa sa lalaking may edad na kay Jezabel. Nanlaki ang mga mata ni Jezabel at umiling. Natakot siya bigla sa lalaki at mukhang katulad sa taong nanakit sa kanya ng gabing iyon. Oh great, she said no, Kevin. At dahil wala siyang boyfriend ay pwede mo na siyang ligawan. Udyok ng isa pang lalaki sa nauna. It's not what you think. Natatarantang bawi ni Jezabel habang umiling at kumukumpas ang isang kamay bilang senyas na wala. Wow, Jezabel, iba talaga ang beauty mo. Kahit saan mapunta ay maraming boys ang nagkakagusto. Puri ni Lori at hinawakan sa braso ang kaibigan. Tiyak na playgirl niya at sinasamantala ang mga lalaking nahuhumaling sa kanya gamit ang kanyang ganda, nakaismid na komento ng isa sa empleyadong mukhang bitter sa ganda ni Jezabel. Napangisi si Lori sa narinig. Mukhang mas marami ang hindi magkakagusto dito ngayon na gustong-gusto niyang mangyari. Naiinis siya dito dahil nga maganda at unang napapansin ng kalalakihan. Porke maganda ay malandi agad. Kasalanan ko kung ipinanganak akong maganda at kayo ay pangit. Inis na sikmat ni Jezabel sa babae. Namula ang pisngi ng babaeng na siyang nagsalita at napahiya. Bakit ang yabang mo? Intern ka lang dito at kahit ang nakatataas ay kinakalaban mo kanina. Hindi porke maganda ka ay may gina ka ring magmataas dito at umastang reyna. Mariing naglapat ang labi ni Jezabel at maraming kumampi sa babae. Nasobrahan naman kasi ang bibig niya at naging matalas. Marami kasing pangit na naroon at tinamaan sa sinabi niya. Pinigilan niya ang sariling sabihin na nagsama ang mga pangit. Jezabel, kaibigan kita pero mali iyang ginagawa mong panlalait sa kanilang panlabad na anyo. Malungkot na sermon ni Lori. Pilit na humiti si Jezabel, sorry. Pangit talaga ang ugali ko kaya huwag niyo nang tangkaing magkagusto sa akin. Natahimik ang kababaihan at napatingin sa mga lalaki na tulad nila ay napipilan habang nakatitig kay Jezabel. Mabilis na hinila ni Jezabel si Lori sa unahan niya at iniharap sa mga lalaking office mate nila. Ito ang kaibigan ko, bukod sa medyo maganda ay mabait pa. Mabilis na naitikom ni Jezabel ang bibig at oarang may mali na naman siyang sinabi. Inis na inalis ni Lori ang kamay ni Jezabel na nakahawak sa magkabilang niyang balikat saka ito ang iniharap sa kalalakihan. Ano ka ba, maganda nga ang gusto nilang ligawan. Nasaan ang Jezabel na kilala kong game sa lahat lalo na sa mga lalaki. Mumiti si Jezabel at muling hinilan si Lori sa unahan. Joker ka talaga, Beshi. Alam mo namang kapag ako ang nagmahal ay handa kong patayin ang lalaki kapag nagloko siya. Napalunok ng sariling laway si Calvin at napaurong, mukhang natakot sa isang katangian Jezabel. Naging bahaw ang tawa ni Lori lalo na at nagbabanta na ang tingin sa kanya ni Jezabel. At nauto niya ito pero iba ang ugali nito kapag hindi na natutuwa sa biro niya. Ganyan ka magmabal, miss? Hindi makapaniwalang tanong ng isang lalaki kay Jezabel. Malungkot na tumango si Jezabel. Mapagmahal ako pero masamang magalit kaya hindi ako basta nakipagrelasyon. Ayaw kong may ma-hospital pang lalaki dahil sa akin. Biglang nagtulakan na ang mga naroong lalaki upang makalayo kay Jezabel. Ang tingin sa babae ay may problema sa pag-iisip. Mula sa pinto, napangiti si Timothy habang pinapnood ang nangyayari sa loob ng department. Alam niya ngayong araw ang start ni Jezabel sa trabaho as intern kaya naisip niyang silipin ito roon. Sir, tawag ng assistant ng binata, dahil may ilang minuto na silang tumigil sa paglalakad at nakatingin lang ito sa loob.
Ngunit parang wala itong narig kaya lalo siyang na-curious. Cute! Wala sa sariling naibulong ni Timothy. Manghang sumilip ang assistant ni Timothy sa loob ng department. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy doon ng boss niya. Pero natuwa siya dahil nagkaroon ng interest sa babae ito na ngayon lang nangyari. Napalingon si Jezabel sa pinto nang maramdamang may nakatingin sa kanya. Pero likod na lang ng dalawang lalaki ang nakikita niya. Inis na iniwan ni Lori ang kaibigan. Ang karamihan ay nakaalis na rin upang kumain. Hindi na siya nag-abalang gayain itong kumain. Mula sa isang sulok ay ang talim ng tinging ipinukol ni Emily kay Jezabel. Kung nakakalason lang ang tingin ay tiyak na bumunula na ang bibig ni Jezabel. Siya ba ang dahilan kaya nakulong si Dory at suspended sa trabaho ng 1 buwan? Tanong ni Katibag kay Emily. Nangangalit ang mga ngipin na tumamgo si Emily. I hate her. May gigil niyang turan habarang masama pa rin ang tingin kay Jezabel na hindi aware na nakatingin siya dito. Huwag kang mag-alala at ako ang nahala sa kanya mula ngayon. Siguraduhin ko na siya ang kusang aalis at hindi tapuson ang intern class niya. Mumisi si Katibag habang nakatingin kay Jezabel. Nakangiting nilingon ni Emily ang babae. Malaki ang utang na loob nito sa kanya, kaya alam niyang gagawin nito ang bagay na makapagpasaya sa kanya. Siya kasi ang nagtaas ng posisyon nito sa trabaho. Sadyang naglagay siya ng tao sa matataas na posisyon kasi ang alam niyang darating ang ganitong pangyayari. Sikapin mong hindi niya mahalatang pinag-iinitan mo siya. Mag-ingat ka rin dahil matalas ang dila niyan at marunong lumaban. Paalala ni Emily sa kaibigan. Napaismid si Katibag, hindi siya ubra sa akin. Napangiti si Emily at natuwa ng husto. Tayo nang kumain at baka mamayat ka. Pabiro niyang biro dito. Sa halip na ma-offend ay natuwa si Katibag. Dumaan muna sila sa opisina ni Emily bago pumunta ng cafeteria. Pagdating sa kantin ay nakita nila si Jezabel at mag-isa lang sa table. Mukha itong lawawa at walang gustong makipagkaibigan. Nakangiting nag-thumbs up sis Emily kay Lori nang magsalubong ang tingin nila. Alam niyang ito ang dahilan kung bakit ayaw ng karamihan gayon kay Jezabel. Ngunit napasimangot siya nang makitang maganang kumain ang babae kahit walang kasalo. Nilapitan ni Katibag si Jezabel upang asarin ito. Ngunit tama nga si Emily na masama talaga ang ugali ng babae at hindi basta tablan ng hiya o lungkot. Halos yakapin ni Jezabel ang pagkain niya nang makita ang paglapit ni Katibag. Nasa kanya na naman ang atensyon ng lahat habang kumakain dahil umiiksi na naman ang baboy. Gusto lang naman niyang asarin ito, kaya ginawa niyang mukhang takot siyang maagawa ng babae ng pagkain. Pinigilan ni Lori ang matawa kasi naman ang taba ni Katibag. Ang mga kasama niya sa table ay nagtakip ng bibig upang hindi makitang tumawa. Inis at pabagsak na ipinatong ni Katibag ang palad sa lamesa. Naglikha ng ingay iyon. Kawawa ka naman at walang may gustong makipagkaibigan sa iyo dahil sa sama ng ugali mo. Nang uyam niyang puna sa babae, huwag ka pong judgmental at sadyang hindi ako friendly. Ayaw ko rin ng may kasalo kaya huwag mo nang tangkaing umupo dito. Mumiti pa siya sa matabang babae at namula na ang mukha dahil dagalit. Bitch, hindi ikaw ang may-ari ng cafeteria para umasta ng ganyan. Kung ayaw mong may ka-share sa table ay huwag ka sa ganitong lugar kumain. Pumalatak si Emily at kulang na lang ay ipangalanda ka ng babae ang mga sinasabi nito dahil sa lakas ng boses. Inis siyang tumayo at pinamiwanggan ito. Excuse me po, pwede na nang magsalita ng mahinahon. Kung gusto mo itong pwesto ko ay walang problema, basta magsabi ka lang ng maayos, kasi hindi mo rin po pag-aari itong cafeteria. Pagkasabi niyon ay dinampot niya ang pagkain at ibinalik sa tray. You! Wala akong sinasabing gusto kitang agawan, hey ano ang ginagawa mo? Sobra na siyang nainsulto dahil sa pinaggagawa ni Emily. Lilipat na po sa ibang bakanting lamesa at nang hindi mo na iniistorbo ang pagkain ko. Nakakahiya naman kasi sa inyo at ako ay isang intern lamang, walang karapatang ipaglaban ang karapatan. May diin ang bawat kagatag binitiwan niya at sinigurong marinig ng lahat. Lahat ay natigilan at napasunod ang tingin kay Jezabel. Naawa dito ang karamihan at upang inaapi dahil intern lamang. Lalong namula ang pisngi ni Katibag at napahiya sa mga sinabi ni Jezabel. Alam niyang takot sa kanya ang mga naroon at ginagalang siya. At ngayon masisira lang dahil sa babaeng iyon?
Mabilis na nilapitan ni Emily ang kaibigan at pinigilan ito na magsalita pa. Jezabel, maluwag pa dito sa table namin. Alok ng isang grupo sa kabilang table at naaawa sa dalaga. Hindi na nagpakipot si Jezabel at pinanindigan ang pagiging mukhang kawawa upang lalong magmukhang masarna si Katibag. Thank you. Nahihiya siyang umiti sa mga naroon. Jezabel, will you stop acting so pitiful? Ikaw ang unang nang insulto kay Emily's Katibag at umaktong nagmamay-ari ng cafeteria. Malungkot na sita ni Emily sa dalaga. Magkakilala kayo, pabulong na tanong ni Rox kay Jezabel na siyang nag-aya sa dalaga na doon umupo. Bubuka na sana ang bibig ni Jezabel ngunit inunahan siya ni Emily. Please stop making trouble. Narito ka sa kumpanya ng Kuya Tyrone mo upang matuto at ma-improve ang skills mo at hindi magkalat ng iyong tantrums. Umawang ang labi ni Rox at nang iba pa sa katumingin kay Jezabel. So, ikaw ang babaeng inampo ng pamilya ng CE na laging gumagawa ng gulo upang mapaghiwalay sina Miss Emily at Sir Tyrone. Naibulalas ng babaeng nasa kabilang linya. Awang ang bibig at hindi makapaniwala si Jezabel sa narinig. Ang tingin ngayon sa kanya ng mga naaawa kanina ay hindi na maganda. Pagtingin niya kay Emily ang nakahulma sa labi nito ang ngiting tagumpay. Naikuyom niya ang mga kamay at mariing naglapat ang mga labi. Kung ganoon ay sira na pala siya sa kumpanya kahit hindi pa nakatuntong doon. Yes, siya nga. Kaya huwag kayong maniwala sa pakitang tao niyan if nakabaitan. Mag-intat din kayo sa kanya lalo na ang may mga boyfriend dito. Huwag pa sila o sa ganda niya ay mapagkunwaring ugali. Mahabang litanyang ani Katibag. Jezabel, totoo ba ang mga sinasabi nila? Pabulong na tanong ni Rox sa dalaga. Nagkibit balikat si Jezabel. Paniwalaan ninyo ang kung ano ang gusto ninyong paniwalaan. Wala akong obligasyon para magpaliwanag. Hindi ko rin kailangang linisin ang pangalan ko dahil alam ko sa aking sarili ang totoo at kung sino ako. Pero ito lang ang masasabi ko, hindi ako ipokrita at traitor. Ngumiti siya kay Emily matapos diinan ang huling sinabi. Sinasabi mo bang tama na? Puto ni Emily sa naisi sabihin ni Katibag kay Jezabel. Hindi mo siya matalo at ayaw ko ng gulo. Nangako ako kay Tyrone na gabayan siya dito sa kumpanya habang wala siya. Umikot ang mga mata ni Jezabel at hanga na talaga siya sa galing umakto ni Emily ba isang huwaran at mabait. Kumain na lang siya at nagkunwaring walang narinig. Kaya pala ang lakas ng loob magmatapang dahil may kinakapitan. Kayon palang na-intern siya ay ganyan na ang ugali, paano kung bigyan na siya ng posisyon dito sa kumpanya? Parinjig ng nasa kabilang table. Kawawa tayo at baka lagi niya tayong bully. Kaya sana ngayon pa lang ay hindi na natin siya welcome sa kumpanya. Sagot ng isa pang babae sa naunang nagsalita. Huwag mo na lang silang pansinin. Natigil sa pagsubo si Jezabel at pinagmasdan si Rox. Hindi ka natatakot na baka gaw na kita ng masama tulad sa kumakalat na tsismis. Umiling si Rox saka nagpatuloy na rin sa pagkain. Napangiti si Jezabel pero dagliring nabura. Minsan na siyang napeke ng isang kaibigan at nagtiwala agad noon kay Lori. Ayaw na niyang maulit pa iyon. Nakangising tumalikod na si Emily kasama si Katibag. Masaya siya at nasira ng husto ang pagkatao ni Jezabel. Lahat ay naniwala lalo na at nakikita ang kamaldita ng babae sa pakipag-usap kay Katibag. Tambak na trabaho katulad sa inaasahan. Hindi nga naging madali kay Jezabel ang araw sa trabaho. Hindi maganda ang pakitungo sa kanya ng karamihan at mukhang takot na maging kaibigan siya. Parang naging tamad na ring tumayo ang mga ito at maging tubig ay sa kanya iutos. As intern, iyon ang trabaho nila. Ang maging utusan o umalalay sa mga empleyado upang mapadali ang trabaho ng mga ito. Pero kailangan din nilang matutunan ang mga minor step na trabaho ng mga ito. Pagka-uwi galing sa trabaho ay bagsak ang katawan niya sa higaan. Masasakita ang binti niya at pagod din pagkabihis ay tulog na siya at sa kanya lang nakita ang missed call na galing kay Tyrone. Sa ikatlong araw niya sa trabaho ay mukhang lumala at lalong dumami ang kailangan niyang isprint. Gusto pang matapos sa araw na iyon, kaya mukha kailangan niyang mag-overtime. Napabuga siya ng hangin matapos may print ang unang tambak ng papel. Hindi na siya nakakaupo at doon na lang nakabantay sa harap ng printing machine. Ang nakakatawa pa at panay utos ng mga naroon na hingi tubig at kape. Madali lang naman ang pag-aawa ng kape at sachet na ang tinitimpla,
No need hulihin ang gustong lasa ng mga ito. Ang nakakapagod ay paglalakad at tayo lang. At sina Lori? Ayon at tinuturuan sa mga basic na trabaho na dapat ay matutunan niya rin. Well, hindi na niya kailangang matuto dahil matalino siya at alam ang mga ganoon kahit hindi ituro. Natuto siya tuwing nasa library ni Tyrone at tinuturuan siya noon. Ano ang ginagawa mo, little brat? Gulat na napalingon si Jezabel nang may magsalita sa likod niya. Ganoon na lang ang gulat niya nang makilala si Timothy. Ano ang ginagawa mo po dito? Napangiti si Timothy at tiningnan ang ginagawa ng dalaga. A lot of paperworks, huh? Napalabi si Jezabel at mukhang pinagtatawanan siya ng binatan, hindi na dapat siya magtaka kung bakit ito naroon sa kumpanya. Naalala niya na minsan at bumisita ito sa kumpanya, lalo na kapag may conference meeting para sa mga stockholders. You need help? Tanong ni Timothy habang binubuklat ang papel na nakatambak. No, kere ko ito at ayaw kong isipin nila na tamad ako. Determinadong tugon ni Jezabel. Sa una ay amused si Timothy dahil sa determinasyon ng dalaga at sipag sa trabaho. Pero nang mabasa ang papelis na nakatambak, ay unti-unting nagdilim ang aura ng anyo niya. Jezabel, anong klaseng trabaho iyan ay hindi mo patapos? Alam mo bang marami ka pang kailangan sprint? Galit na si Tani katibag sa dalaga at pabagsak na inilagay sa lamesa ang bagong tumpol na papelis. Ma'am, iisa po ang machine at walang double speed para mas mabilis ang trabaho ko. Pahintamad na paliwanag ni Jezabel sa babae. Pagtingin niya kay Timothy ay patuloy ang pagbuklat nito sa papers. At mga twiran ka pa talaga? Ang sabihin mo ay hindi trabaho ang iniintindi mo kundi lalaki. Halos ipagsigawan ni Katibag ang sinabi nito habang nakatingin sa lalaking nasa tabi ni Jezabel. Napatingin ang lahat sa gawin ni Jezabel at kinilala ang lalaking katabi nito. Hindi nila kilala at hindi pa nakikita ang mukha dahil nakatalikod. Sino ka at saang department ka galing? Si Tani Katibag sa lalaki. Pamilyar ang mukha nito ngunit hindi niya matandaan kung saan ito nakikitang department. Madilim ang tinging ipinukol ni Timothy sa babaeng nagtatanong. Ikaw ang nagtatambak nitong trabaho sa kanya? Turo niya kay Jezabel. Sandaling natigilan si Katibag at kinabahan. Umaalinagasaw din sa aura ng pagkatao ng lalaki ang pagiging dominante. Nakaka-intimidate din ito kung maningin. Okay lang ako, halos pabulong na awat ni Jezabel sa binata at hinila ng marahan ang lailayan ng suot nitong full sleeve. Ayaw niyang madagdagan ang isipin ng lahat na mayabang siya kasi may kakilalang nakakataas. Muling tumapang si Katibag nang makitang close si Jezabel sa lalaki. Nainis siya at kabago lang nito ay may naakit agad na gwapong lalaki mula sa ibang department. Ako nga, may problema ka? Paangil niyang tugon sa lalaki at pinandilatan pa ito ng mga mata. Great! Pwede ko ba malaman kung para saan itong papers? Mahinahon na tanong ni Timothy sa babae at itinaas ang hawak na isang papel. Muling kinabahan si Katibag at hindi masalubong ang tingin ng binatan, hindi niya alam kung ano ang isasagot dito. Lalong hindi nito maaring malaman na basura lamang ang pinagagawa niya kay Jezabel. Bakit ba ang dami mong tanong? Oras ng trabaho ay narito la at nang isturbo ng trabaho ng iba. Kung ayaw mong matanggal sa trabaho ay umalis ka na at huwag bumalik pinapatiim bagang si Timothy kasabay ng pagkuyom ng mga kamay. Nanlaki ang mga mata ni Jezabel at siya ang kinakabahan para sa matabang babae. Umiling siya dito upang patahimik dahil kahit papaano ay concern siya dito. Ayaw niyang matanggal ito sa trabaho dahil sa kanya. Bad record iyon sa kanyang pangalan at lalo siyang layuan ng lahat. Ano, gusto mo siyang ipagtanggol? Angil ni Katibag sa dalaga. Natampan ni Jezabel ang noo at nag-iwas ng tingin na lang sa babae. Mas kailangan mo ng tagapagtanggol ngayon kaysa akin. Bulong niya pero nakarating pa rin sa pandinig ni Katibag humahangos na lumapit si Emily sa kaibigan. Nang mabalitaan niyang dumaan sa department nila ang ng kabilang kumpanya, ay nagnanadali siyang pumaroon upang balaan ang kaibigan. Ngunit mukhang huli na ang lahat ng masalubong niya ang madilim na tingin ni Timothy. Mabuti naman at narito ka na, hindi na kita kailangang ipatawag pa. Malamig na bati ni Timothy kay Emily. Nagmamadali lumapit si Katibag sa kaibigan at magsusumbong sana, ngunit natiglan siya nang mapansin na mukhang kabado ito. Napatingin si Emily sa hawak ni Timothy nang itaas nitong muli ang hawak na papel.
Alam mo ba kung anong klaseng papel itong nakatambak dito? Tanong ni Timothy kay Emily. Nagtatakang napatingin di Jezabel sa hawak ng binata. Nagtataka siya kung bakit mukhang galit ito dahil sa uri ng papelis na iyon at hindi dahil pinahihirapan siya sa trabaho. Pagtingin niya kay Emily ay namangha siya at mukhang tatakasan na ito ng kulay sa mukha. Miss Emily, pasensya na kung ito ang naabutan mo sa area na ito. Hindi ko rin po alam kung paano siya nakapasok dito at shut up. Pabulong at mariing putol ni Emily sa pagsasalita ng kaibigan. Dumoble ang kabang nadarama ni Katibag nang masalubong ang galit na tingin ni Emily sa kanya. Magtatanong pa sana siya, ngunit nagulat siya nang tawagin nito ang pangalan ng lalaki. Sorry, Timothy, if I'm late. Nabuhay mula sa kinatayuan si Katibag at nanginig ang mga tuhod nang marinig ang pangalan ng lalaki. Kaya pala pamilyar ang mukha nito at nakaka-intimidate ang aura. Parang gusto na lang niyang lumubog ngayon sa ground floor ng kumpanya. Pagtingin niya kay Jezabel ay mababasa niya sa mga mata nito na lagot siya. About that papers, hindi ko po alam na ito ang paraan ni Katibag upang parusahan niya si Jezabel Roque. Naisip na idahilan ni Emily pero idinigin niyang parusa iyon kay Jezabel. Kailangan niyang sagipin si Katibag kahit ano ang mangyari dahil madadamay rin siya. But you are aware that she was wasting the ink, electricity, and the employees' time because of this worthless paper. Galit na tanong ni Timothy habang palipat-lipat ang tingin kina Katibag at Emily. Hindi alam ni Emily ang isasagot at napayuko na lang ng ulo. I'm sorry, kasalanan ko po, sir. Mangiyak-ngiyak na pag-amin ni Katibag at naawa kay Emily kahit ito ang nagturo sa kanya ng ipagawa kay Jezabel. Lahat ng empleyado ay takot at tahimik na nagtrabaho. Nagkunwaring walang naririnig o nakikita. Si Lori ay halos pigil hininga habang hinihintay ang maging hatol ng lalaking alam niyang may malaking sa kumpanya.